Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's April 27, entitled Trust When You Make Mistakes. So, samahan niyo po akong pag-aralan ito na napakaganda po na tayo po'y magtiwala sa ating Panginoong Hesus sa panahon na tayo nagkakamali. Sabi sa ating key text, "My soul wait thou only upon God, for my expectation is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved." So dito pangako ng Panginoon sa atin na ang ating kaluluwa ay maghihintay sa Kanya at ang ating mga pangarap at ang mga plano ay nakadepende sa Kanya. At siya lamang ang ating tanging batong bantilis, ang ating tanging kaligtasan. At siya ay magdedepensa sa atin sa panahon na tayo ay nangangamba at napapahamak. At hindi niya tayo iiwan at hindi tayo madadaya. To each one of us has been given the inestimable privilege of being a child of God. Why then should we be unhappy? We are all sinful, but we have a Savior who can take away our sins, for in Him is no sin. Bawat isa sa atin mga kapatid, binibigyan ng pribilehiyo na maging isang anak ng Diyos. So, bakit tayo hindi magiging masaya dito? Kahit tayo ay makasalanan, nagkakamali, tandaan natin na meron tayong tagapagligtas na nagtatanggal ng ating mga kasalanan at babaguhin niya tayo sa Kanyang wangis. Kaya wag po tayong magangamba, wag po nating sasayangin ang panahon na pinaprocess lamang po tayo ng Panginoon. Tinatanggal niya sa ating mga puso ang mga hindi kaaya-aya at pinapalitan niya ito ng bago at banal na puso dahil siya ay nagdigtas sa atin na siya ay walang kasalanan. We all have many difficulties to meet, many perplexing problems to solve, but we have an all-powerful helper who will listen to our requests as willingly and gladly as He listened to the request of those who, when He was on this earth in person, came to Him for help. So tayong lahat mga tao dito sa mundo, habang tayo pinaprocess ng Panginoon, tayo ay makakaranas talaga ng kahirapan, pagdurusa, at maraming mga problema na dapat masolbad. At alam natin na walang imposible kapag tayo lalapit sa Panginoon. Meron tayong Diyos, meron tayong Panginoong Hesus na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Binibigyan niya tayo ng lahat ng mga bagay at kapangyarihan, talento upang makapanagumpay sa ating mga kahinaan. At handang makinig sa lahat ng ating mga hinihiling sa Kanya at handang ipagkaloob sa atin ang kagalakan sa ating mga puso at sa mga taong hihingi sa Kanya ng tulong kahit kailanman ay hindi niya tataboy. Do you make mistakes? Do not let this discourage you. The Lord may permit you to make small mistakes in order to save you from making larger mistakes. Go to Jesus and ask Him to forgive you, and then believe that He does. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So dito mga kapatid, mapapansin natin napakaganda ng pangako ng Panginoon na kahit na tayo ay nagkakamali, pinapahintulot po yan ng Panginoon. Huwag po tayong ma-discourage doon. Pinapahintulot niya ang maliliit na mga kamalian in order na tayo maligtas sa malaking pagkakamali. Dahil kapag alam ng Panginoon, alam natin sa ating mga sarili na ang isang pagkakamali, kahit napakaliit pa yan, ay kasalanan, pinapahintulot yan ng Panginoon sa ating buhay na maranasan upang hindi ito lumaki at magbunga ng kamatayan. Tandaan natin na sa bawat hakbang natin sa buhay, habang tayo ay pinaprocess ng Panginoon, tayo ay makakatanggap ng tagumpay sa bawat hakbang ng buhay. At kung may pagkakamali tayo sa ating paghakbang dito, nalalaman natin na ang Panginoon ay handang sumaklolo sa atin. Handa niya tayong iligtas sa ating pagdapa sa bawat hakbang nito. At kapag tayo ay lalapit sa Panginoon, inialay natin ang ating buhay sa Kanya, siya ay magpapatawad sa atin. Manampalataya at maniwala lamang po tayo na Kanya itong magagawa. Dahil kapag kinonfess na natin, sinabi na natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at mabuti na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa lahat ng ating kadumihan.
When discouragement presses heavily upon you, read the following scriptures. Deep calleth unto deep at the noise of thy waterspouts. All thy waves and thy billows are gone over me. Yet the Lord will command his loving kindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life. So dito pala mapapansin natin, kapag tayo ay nakakaramdam ng mga panghihina sa ating pananampalataya, at napakabigat na problema dinadala ng ating mga puso, basahin lamang po natin ang mga salita ng Panginoon na magbibigay ng kasiglahan at pananampalataya sa ating buhay. At tayo ay tinatawag ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan upang maintindihan natin ang katotohanan at ito'y maibaon sa ating mga puso at makita natin ang kanyang katwiran at ito yung dahilan na tayo ay kanyang papabanalin. Ito yung kabutihan ng Panginoon, nawa ipakita natin sa ating sarili ang kanyang katwiran upang ang ating mga dalangin ay maging katanggap-tanggap sa kanyang banal na harapan. I will say unto God, my rock, why hast thou forgotten me? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. So dito mapapansin din natin na kapag tayo ay nakatitig sa Panginoon, ang ating focus at goal sa buhay ay mapaglingkuran siya at magbigay sa kanya ng kaluwalhatian. Bakit pa ba tayo manghihina? Kung ang ating buhay, ang ating focus ay ang katwiran ng ating Panginoon na maangkin ito, wag na wag po tayong mawawala ng pag-asa. Dahil kapag ginagawa natin ito sa abot ng ating makakaya, tutulungan po tayo ng Panginoon at yung mga hindi ka nag-expect na ito'y kaya mo, ito pala ay makakaya mo dahil ang Panginoon ang gumagawa nito. So bakit ba naiisip natin na kinakalimutan tayo ng Diyos? Bakit din tayo nagrereklamo sa panahon na inaatake tayo ng kaaway? Kinakailangan na maging may kagalakan sa ating mga puso sa panahon na tayo ay tinutukso. Tandaan natin, kinakailangan na tawagin natin ang Panginoon, purihin siya, at ang kaaway ay aalis at hindi niya tayo guguluhin. At tandaan natin ang ating pag-asa ay nasa Panginoon lamang at atin siyang purihin, pasalamatan dahil siya ang kalusugan ng ating pangangatawan. Siya ang lakas ng ating mga kahinaan. Siya ang kaligtasan ng ating buhay. At siya ang Diyos ng pag-ibig at ng awa. Then let us study the Word of God that we may know how to take hold of His promises and claim them as our own. Then we shall be happy. So, bilang Kristiyanong namumuhay sa mundong ito, kinakailangan na pag-aralan natin ng mabuti ang salita ng Panginoon upang hindi natin makalimutan ang kanyang mga pangako at mapanghawakan natin ito sa ating mga pananampalataya upang lumago tayo sa ating buhay bilang Kristiyano at mapanatili ang kagalakan sa ating mga puso at sa ating kaisipan ay mapanatili ang katwiran ng ating Panginoon. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, through the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, for this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Napakaganda mga kapatid na kapag ang ating pagtingin ay nasa Diyos lamang, siya ang ating gabay at kalakasan, bibigyan niya tayo ng kalakasan at gabay para makapanagumpay tayo sa mga kahinaan na meron tayo at tutulungan niya tayo sa panahon na tayo ay nanghihina. Sapagkat huwag po tayong matakot, bagkus panghawakan po natin ang kanyang pangako na habang tayo nandito sa mundo ay hindi tayo mawawala sa ating pananampalataya, na kahit ang bundok ay mailipat sa dagat, tayo ay hindi mawawala sa ating pananampalataya dahil ang Panginoon ang siyang humahawak sa atin. Kinakailangan makipag-cooperate lamang po tayong panghawakan din ang kanyang pangako dahil siya ang Diyos
ang Diyos ng walang hanggan, na palagian na nagumagabay sa atin hanggang sa kamatayan. Nawa ipanghawakan natin ang kanyang pangako. So sa pag-aaral natin sa umagang ito, binibigyan lamang tayo ng paalala ng Panginoon paano tayong magtiwala sa Kanya sa panahon na tayo nagkakamali. Na kahit nakikita natin ang ating mga depekto sa karakter, mas titigan pa natin si Kristo na siyang kumukuha ng kasalanan ng sanlibutan. At ipangabatid natin sa mga tao, ihatid natin sa kanila ang katwiran, ang kabutihan, ang pagmamahal ng ating Panginoon. Na kahit na tayo ay nagkakamali at nadadapa sa daan, bumangon po tayo at tingnan ang kaluwalhatian ng ating Diyos. At siya ang tutulong sa atin sa panahon na tayo ay mahina. Siya ay gagabay sa atin sa panahon na tayo ay madadapa. Tutulungan niya tayo at hindi niya tayo iiwan dahil ito ay kanyang pangako. Panghawakan lamang ito. At ituunan natin ang pansin ng kanyang mga salita upang ito'y laging makabaon sa ating puso't isipan. At ito'y yung ating ibabaon sa ating araw-araw na pamumuhay. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat.